Magandang araw mga kabokboks. Ito, magtatry ako magluto. Bumili ako ng tilapia fillet and I don't know how to cook it. Kung escabeche ba or paksiw. Sabi ko mag-experiment muna ako ngayon. So, lagyan natin ng olive oil itong pan. Painitin po natin. So this will be my first time to cook this tilapia with coconut milk. Nihanda ko na rin po itong panggisa. I have here kamatis, onion, and garlic. Okay, again, kamatis or tomato, onion, and garlic. And luya pala. Ayan. Ginger. Lagyan na po natin lahat ng ingredients. Ayan. Sige lang po, igisa natin hanggang maluto ang ating mga ingredients. Be sure na lantang onions and tomatoes, but translucent ang color ng onion. So this is my first food vlog. I'm excited. Pasensya na po sa mga chef dyan. Ayan, bango. Yes. Lalagyan po natin for vegetable, lalagyan po natin ng asparagus mamaya. Ito ang ating niluluto para healthy, kunyari. Yan, ito na po itong ating ginigisa. And then we're going to put our tilapia fillet. Yan po. May tatlong fillet po dito kanina, but I've already cooked the other one. Pinirito ko kanina. Sarap. So, itong last two pieces, gawin natin na with gata. Let it stay there for a while hanggang sa parang napiprito siya na konti para maluto-luto. Then afterwards, we're going to put the little bit of the gata. So yung isda. Lagyan na po natin siya ng coconut milk. Siguro mga kalahati lang po ng lata. Half lang. Okay. We'll let it simmer mga 5 minutes. And then we'll add the final gata. And then of course the gulay. Ang ating, alright, asparagus. Ang fish natin. And dagdag na po natin itong asparagus. Slice ko siya ng maliliit na
slices. Dadagdagan na rin po natin ng ating remaining coconut milk. Wala pa po itong lasa kasi hindi ko nalagyan ng condiments, ng mga patis, asin. Wala pa po itong lasa. So, titimplahan pa po natin. Ano ba mga titimpla natin? Well, kung ano available dito. Right now, we have the asin. Meron po tayo konting kosher salt. Lagyan po natin ng konti. Then we have black pepper. Black pepper. Again, the black pepper. I love black pepper. Kakita rin ako ng bay leaf. Talagyan din po natin ng bay leaf. That's why I said earlier, pasensya na sa mga chef kasi I'm not a chef. Kung ano lang yung makita ko dito mga ingredients, yun lang ang nilalagay ko. A little bit of this, a little bit of that. Of course, a little bit of patis, fish sauce, para ma-enhance yung lasa ng isda. I'm sure yung mga iba sa inyo sabi, "Uy, Father, ang dami yung patis na nilagay." Okay. So, ayan. Nilagyan natin ang mga pampalasa. Sabi nila, dapat daw nilalagyan ng suka pag gata, pag may gata. Tikman muna natin kung anong lasa before we add vinegar, okay? Tikman natin ang sabaw. Ano bang lasa ng sauce? Malinamnam. So rich. Hindi siya masyadong maalat kasi konti lang yung asin na nilagay ko. So, bahala na kayo maglagay ng patis or asin pag kumain na kayo. Maybe I'll put a little bit of vinegar para magkaroon ng a little bit sour taste. Para hindi masyadong nakakasumo yung lasa ng gata. Yan. Almost luto na. Tapos sabi din nila, pag daw may mga ganyang gata na luto, pwede daw lagyan ng konting asukal. So we'll add maybe half teaspoon of sugar. Ayan. Ito na po sa plate. Then we'll add some dahon ng onion. Ang tawag dito, shallot daw. Shallot. Ready to eat. Medyo napadami lang yung sabaw. Pero masarap yan sa kanin. So let's taste it.
natin. Konting laman. Ang sarap. So, tilapia with coconut milk and asparagus. Ciao mga kabokboks!